Nakagat ako ng makamandag na insekto. Kumalat na ito hanggang sa buto ko. Wala nang lunas. Ang iba ay hindi kaya. Pero ako, kaya kong tiyak. Huwag mong sipsipin. Makamandag iyan. Siya talaga ang lalaking nakatadhana sa akin. Bini-bini. May balita po kami tungkol sa lalaking iyon noong gabing iyon. Bitawan mo ako! Pananagutan kita. Ano? Nasaan na siya ngayon? Ang pangalan niya ay John Potian. Namamalimos siya sa Timog Kalsada ngayon. Sobrang hirap ng buhay niya. Bini-bini. Alam kong siya ang nagligtas sa iyo. Pero galing ka sa makapangyarihang pamilya sa Yuncheng. Ang tagapagmana ng pamilya Su. Talaga bang pakakasalan mo siya? Tumahimik ka. Ang lalaking pinili ko, tutulungan ko siyang umangat. Dali, dalhin mo ako sa kanya. Si. Wala yon. Inumin mo ito. Gagaling ka. Ikaw na maruming pulubi, anong alam mo sa pagpapagaling? Hindi ito lugar para magpasikat ka. Kakayahan ko? Ako ang 25 na hari ng gamot ng lambak ng gamot. Ang pinakamahusay na manggagamot sa mundo. Medyo gusgusin lang ako manamit, pero hinahamak ako ng walang kwentang taong ito. Tama na. Ako lang ang makapagliligtas sa kanya. Tumahimik ka, pulubi. Kailan pa naging karapatan mong magsalita? Tigil. Ang ganda talaga ng babaeng iyon, pero parang pamilyar siya. Ching Shue, nandito ka ba para sa akin? Ito ang taong hinahanap mo. Pulubi kang mabaho. Aso ko lang ikaw. Akala mo, ang pagligtas sa isang tao, pagpapakitang gilas, ay dahilan para makipaglaban ka sa akin para sa isang babae? Mr. Chu, kahit napulubi siya, hindi mo siya dapat insultuhin ng ganon. Ang babaeng ito, alam niya ang tama at mali. Ching Shue, ang pulubing ito, nagpapakitang gilas lang siya sa harap mo. Binigyan niya ang taong ito ng hindi kilalang gamot. Ching Shue, tingnan mo, ito ay galing sa hari ng gamot. Ang fulupil na nakuha ko, hindi mabibili. Napakahalaga. Hindi ba ito ang fulupil na ginawa ko lang nang nagkataon noong 3 taong gulang ako? Itong si Tanga. Ginagawa itong kayamanan. Tingnan mo, gumagana na ang gamot ko. Layas ka, pulubing mabaho. Salamat. Itong Tanga. Mga ngayon, dapat gumagana na ang tableta ko. Sandali. Ching Shue, ang ating dalawang pamilya ay nakatakda ng magpakasal mula pa noon. Akin ka na. Bakit mo pa pinagmamasdan ang pulubing iyon? Aba, kasal na pala silang dalawa. Sayang ang ganda. Isang magandang bulaklak sa tumpok ng dumi ng baka. Ginoong Chu, hindi mabibilang ang kasunduan natin. Siya lang ang lalaking gusto kong pakasalan. Ano ang ibig sabihin nito? Subukan mong humakbang. Ang babaeng bodyguard na iyon ay mukhang may totoong galing. Ching Shue, nagbibiro ka ba? Huwag mong sabihin, pakakasalan mo ang mabahong pulubing ito. Hindi ako nagbibiro. Sige, kung anong sabihin mo. Uuwi muna ako para ihanda ang mga regalo sa kasunduan natin. Hintayin mo ako sa bahay at maging mabait ka. Uy, ganda. Tapos na ang pagpapanggap. Pwede na bang umalis? Tigil? May iba pa ba?
Ako, si Su Qingxue ng angkan ng Su sa Yuncheng, ay humihingi ng kamay mo, Ginoong Jan. Hoy! Anong ginagawa mo? Bumangon ka! Ang lakas mo ah. Pakiusap, pumayag ka nang pakasalan ako. Wala na si Chuang ba? Hindi na kailangang magpanggap. Seryoso ako. Pulubi lang ako. Bakit mo ako pakakasalan? Dahil ba hindi ako naliligo? O dahil maganda ang pagkakaayos ko ng sirang mangkok? Wala akong pakay. Hindi ka naman naghahanap ng magiging asawang titira sa inyo, di ba? Imposible. Tunay na lalaki ako. Imposibleng umasa ako sa babae. Hoy, binibining tanod. Ang galing mo naman gumalaw. Napakabait ng binibini namin para pakasalan ka. Bakit ka pa nagdadahilan? Mo yun, pakawalan mo na siya. Hindi mo ba ako naaalala? 2 taon na ang nakalipas. Ako ang bahala sa iyo. Kaya noong mga panahong iyon, ang babaeng pumilit sa akin ay ikaw. Nadroga ako noong gabing iyon. Mula noong gabing iyon, hinahanap na kita mula noon. Ako? Mula sa sandaling iyon, alam kong ikaw na. Magandang katawan, magandang mukha, at mayaman pa. Mahirap makahanap ng babaeng ganyan. Kung talagang gusto mong pakasalan ako, kung gayon, kailangan mong pumayag sa aking 3 kondisyon. Anong mga kondisyon? Sabihin mo sa akin. Unang kondisyon, maging asawa ko. Kailangan mong magmakaawa sa lansangan kasama ko. Kaya mo bang gawin iyon? Pumapayag ako. Miss, mahigit 1 milyon ang halaga ng damit na iyan. Paano ka basta-basta lumuluhod? Para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Kahit hindi alam na ako ang hari ng medisina, pinili pa rin niyang gawin ito. Ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Ang ating binibini ay nagtitiis sa presyon ng buong pamilya. Ibinaba niya ng buo ang kanyang dignidad at mabait na pumayag na pakasalan ka. Ano pa ang hihilingin mo? Sige. Kung gayon, nakapasa ka sa una. Pangalawa, hindi ako pakikasal sa inyong pamilya. Pangatlo, hindi ako magpapaganyan. Kaya mo bang gawin iyon? Sobra ka na. Sige, pumapayag ako sa lahat. Sige. Kung gayon, pumapayag akong pakasalan ka. Tumayo ka na. Talagang hindi ka uurong? Ang isang tunay na lalaki, hindi kailanman sumisira sa kanyang salita. Mabuti. Mula ngayon, ako ang magiging asawang sumusuporta sa iyo. Tutulungan kitang umangat. Tara na. Oy, ang sapatos ko. Oh, isusuot ko para sa iyo. Mukhang ang pamilya Su ay umunlad sa mga nakaraang taon. Malaki na ngayon. Kilala mo ang pamilya Su? Malaking pamilya, syempre kilala ko. Ang resipe ng Qingxin Yangrong na pildoras ng pamilya Su, ako talaga ang sumulat noong 8 taong gulang ako. Putian, ang akin ay sa iyo. Ang pamilya Su ay sa iyo rin. Qingxue, hinding-hindi kita bibiguin. Sa lahat ng mga taong ito, nag-iisa akong nagpagala-gala. Ngayon, sa babaeng ito, naramdaman ko ang init ng tahanan. Aray, Hayaan mong sipsipin ko muna ang lason. Sige, wala na ang lason sa katawan mo. okay ka lang? Masyadong delikado iyon. Ugh, ayos lang ako. Dugo mo lang, medyo mabaho. Pero naaalala ko, yung alupihang kanina ay talagang makamandag. Bakit di ka naapektuhan? Siguro kasi matagal akong naging pulubi at kumain ng kung ano-anong basura. Kaya malakas ang panlaban ko sa lason. Lumaki akong nakababad sa halamang gamot. Matagal na akong hindi tinatablan ng lahat ng lason. Putian, napakadelikado ang ginawa mo. Huwag mong uulitin iyon. Mababahala ako. Okay, kung ano man ang sabihin mo, Iniligtas mo ako. Mula ngayon, ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. okay, naunawaan ko. Potian. Gusto kitang dalhin sa tatay ko para pag-usapan ang kasal natin. Ha? Sa mga magulang mo na agad? Ang tagal kitang hinanap. Siyempre sasabihin ko sa buong mundo na akin ka. Bago ako makipagkita sa tatay mo, pwede bang maligo muna ako? Huwag kang mag-alala. Pinahanda ko na kay Moyun iyon. Pwede mo bang tulungan akong maligo? Ano? Wow. Wow. Potian.
Hayaan mong hubarin ko ang iyong Amerikana. Mahal, napakalambing mo? Anong tawag mo sa akin? Mahal, hindi ba pwedeng tawagin kitang ganyan? Oo naman, pwede. Mahal, gusto mo ba ang nakikita mo? Oo, gusto ko. Humph. Sige, tapos na akong mangasar sa'yo. Tara na, maligo tayo. Ito ang banyera. Paano ko gagamitin to? Hubarin mo muna ang pantalon mo. Ihahanda ko na ang tubig para sa'yo. Hindi ko inaasahan na ganito kasosyal ang mga banyera ngayon. Potian, hindi ka pa ba nakagamit ng mga ito? Ha, dati? Sa ilog lang ako naliligo. Naligo lang ako sa lambak ng haring gamot sa mga likas na mainit na bukal. Potian, mula ngayon, sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng maayos. Mahal, napakabuti mo sa akin. Mahal, dito rin? Mahal, napakabuti mong mag-alaga sa akin. Natutuwa akong nagustuhan mo. Mahal, napakaganda mo. Ang galing mo namang bumola. Binibini, nandito na ang amo. Pumunta po kayo agad sa sala. Sige, pupunta ako agad. Ipagpatuloy mo ang pagligo. Iniwan ko ang mga damit mo doon. Pupunta na ako doon. Tatay, tinawag mo ako rito. Ano iyon? Ching Shue, dinala ko na ang mga regalo sa kasal at gusto kong masaksihan ni Tio Su ito. Ginoong Chu, hindi ka tinatanggap sa pamilyang Su. Umalis ka na. Ching Shue, dapat mong igalang si Ginoong Chu. Tio Su, wag po kayong magalit. Sa totoo lang, may gusto ako sa pagmamalaki ni Ching Shue. Hindi kita pakakasalan. Ching Shue, sa buong Yuncheng, talagang hindi ko alam maliban sa akin. Si Chu Kuang ba? Sino pa ang karapat-dapat sa iyo? Hindi ko inasahan na ang lalaking ito ay ganito kagwapo. Hello Tio. Ako si Zan Potian. Ako ang asawa ni King Shue. Kalokohan! Ako lang ang magiging asawa niya. Saang pamilya sa Yuncheng ka galing? Ako. Hindi ako taga sa kahit anong pamilya. Karaniwang tao lang ako. Ikaw ang taong kaninang umaga. Ang mabahong pulubi, hindi ba? Su Ching Shue, sabi ko sa'yo, si Ginoong Chu lang ang papakasalan mo. Huwag mong ang isipin ang iba. At saka, pulubi lang siya. Ano kung pulubi siya? Kahit pulubi siya, may sarili siyang hanap buhay. Hindi siya nagnakaw o nanloob kailanman. Gusto ko lang siya. Ano ngayon? Zan Potian, wala akong pakialam kung paano mo nagawa na lokohin ang anak kong babae. Mas mabuting umalis ka na ng kusa. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Gablat pa ako. Tatay, hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Ako ang nakiusap sa kanya. Napakasalan ako. Su Ching Shue, para sa isang pulubing ganito, tatalikuran mo ang pamilya Su at ang iyong ama, hindi ba? Tio Su, huwag kalimutan, ang pangunahing sangkap ng Qingxin Yang Rongpil ay matatagpuan lamang sa lambak ng hari ng gamot. At sa buong Yuncheng, ang pamilya Chu lamang namin ang may karapatan na mag-imbita sa tagapagmana ng lambak ng hari ng gamot. Timbangin mo kung alin ang mas mahalaga at pag-isipan mo ng mag-isa. Kaya ang ipinagmamalaki niya ay ang makontak lang ako. Ching Shue, narinig mo siya. Talaga bang, para sa lalaking ito, isusuko mo ang Su Group? Ako, tatay, kung may krisis ang Su Group, makakahanap ako ng solusyon. Ngunit ang pagpapakasal kay Chu Kuang ba ay hindi maaari. Ganyan talaga ang babaeng gusto ko. May kakayahan at tapat. Kung ganoon, kaya kong lutasin ang problema ng pamilya Su. Ha ha ha. Ikaw na maruming pulubi, alam mo ba kung ano ang tableta ng Qingxin Yang Rong ano ba? Alam mo ba kung paano makipag-ugnayan sa lambak ng haring gamot?
At sinasabi mong kaya mong lutasin ito? Potian, naniniwala ako sa'yo. Ikaw ang aking napili. Kahit ano pa ang sabihin mo, naniniwala ako sa'yo. Sa asawang katulad mo, ano pa ang hihilingin ko? Ako'y sa lambak ng Haring Gamot ang ika-25 henerasyong tagapagmana. Kahit anong gusto ko, isang salita lang ang layo. Ching Shue, sa tingin ko, nababaliw ka na. Pulubi lang siya. Paano siya makakatulong sa pamilya Su na makaraos sa krisis na ito? Ching Shue, nakikiusap ako sa'yo bilang iyong ama. Para sa grupo ng Su, mangyaring magsakripisyo. Tatay, tiyak na malulutas ito ni Potian. Kailangan mong magtiwala sa kanya. Su Ching Shue, makikita natin kung wala ang rekomendasyon ng aking pamilyang Chu. Paano mo makukuha ang mga materyales mula sa lambak ng Haring Gamot? Chu Kuangba, paulit-ulit mong sinasabi na kilala mo ang tagapagmana ng lambak ng Haring Gamot. Sige, sabihin mo sa akin, itong tagapagmana ng lambak ng Haring Gamot, ano ang pangalan niya? Ang pangalan ng lambak ng Haring Gamot ay hindi para sa isang maruming pulubi na katulad mo na malaman. Oh? Naalala ko lang. 3 taon na ang nakalipas, may isang gago na gumastos ng 1 milyon sa itim na merkado para bumili ng mga latak na dinalisay ng isang apprentice ng lambak ng Haring Gamot. Natatandaan ko ang apelyido ng taong iyon. Ay Churin, huwag mong sabihin sa akin na ikaw iyon. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Binatang Chu, siya. Totoo ba ang sinabi niya? Tito Su, huwag mong pakinggan ang walang kabuluhan niyang sinasabi. Oy, Ching Shue, kailan mo gustong pumunta sa lambak ng Haring Gamot? Kaya kong ihatid ka doon kahit kailan. Ikaw? Ano ang sinabi mo? Kaya mo akong dalhin sa lambak ng Haring Gamot? Jan Potian, napakaraming mayayamang lalaki ang nagbigay ng kanilang buong kayamanan para lang makapasok sa lambak ng Haring Gamot. Sigurado ka bang kaya mo kaming dalhin doon? Isang pulubi ang nagsasabing makakapasok siya sa lambak ng Haring Gamot? Iyan talaga ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko sa buong taon. Kung makakapasok siya, ako, Chu Kuangba, ay luluhod at hihingi ng awa ngayon din. Jan Potian, sabi mo makakapunta ka sa lambak ng Haring Gamot? Paano mo ito mapapatunayan? Itay, naniniwala ako kay Potian. Sa totoo lang, mula simula hanggang wakas, hindi siya gumamit ng anumang kondisyon para akong pagbantaan. Ganoon mo ba ako kabilib? Hindi ka ba natatakot na kukunin ko ang lahat ng pera ng pamilya mo at iiwan kang wala? Hindi ka ganoong uri ng tao. Su Ching Shue, ang mabahong pulubing ito ay nakulam ka. Paano naman niya nakuha ang numero ng lambak ng Haring Gamot? May sarili akong paraan. Nagmamagaling ka sa harap ko? Ang binatang ito ay magbubukas ng iyong mga mata ngayon. Ching Shue, kung babalik ka sa akin ngayon din, agad kong tatawagan ang mga tagalambak ng Haring Gamot para makuha ng inyong pamilyang Su ang mga hilaw na materyales. Ching Shue, bakit hindi ka nalang pumayag kay Binatang Chu? Kung may lakas ka ng loob, tawagan mo sila. Ano ang sinabi mo? Kung hindi ka tatawag, sino ang nakakaalam kung ang numerong iyon ay totoo o peke? Ang binatang ito ay magtuturo sa iyo ng leksyon ngayon. Hoy, hindi na kailangan. Huwag mo akong bentahan. Pasensya na, ang numerong tinawag mo ay pansamantalang hindi maabot. Sinabi ko na sa iyo. Paano ka naging taga Medicine King Valley? Tungkol sa usaping Medicine King Valley, pag-usapan natin mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paglutas sa krisis ng pamilya Su. Pakinggan natin ang iyong paraan. Simple lang, kailangan lang pagbutihin ang reseta. Sinubukan na rin naming pagbutihin ang reseta, pero kung humihina ang epekto o nagdudulot ito ng mga masamang epekto, kaya may mas magandang reseta ka? Siyempre, kaya kong bigyan ka ng mas pinabuting reseta. Subukan mo at makikita mo. Kukuha ko ng papel at ballpen. Isang pulubi, walang alam sa mga reseta. Kung may magkaproblema, sino ang may pananagutan? Kung ganoon, Jan Potian, isulat mo muna ang orihinal na reseta at tingnan ko. Si. Ang formula na ito, paano naging katulad ng formula ng Qingxin Yang Rongpil? Paano nangyari iyon? Tio Su, sigurado ka bang mali ang pagkakaalala mo? Kabisado ko ang formula na ito. Paano ako magkakamali? Jan Potian, talaga bang marunong ka sa medisina? Siyempre. Potian, alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Ganun ba? Ang sikretong formula ng pamilya Su, siguradong sinabi sa kanya ni Ching Shue. Ching Shue,
Ganun ba? Ngayon ko lang nalaman. Marunong sa medisina, si Potian. Hindi mo ba gustong malaman ang paraan para malutas ang problema ng pamilya Su? Anong paraan? Mapapabuti ko ang formula para hindi mo na kailangang maghanap ng mga halamang gamot sa lambak ng haring medisina. Seryoso ka ba? Kung talagang malulutas mo ang mga problema ng Su Group, bibigyan kita ng pagkakataon na makasama si Ching Shue. Talaga? Salamat, Itay. Potian, isulat mo. See ya. Tito Su, pulubi lang siya. Ching Shue, siguro niloko niya ito para magsalita para sa kanya. Ching Shue, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang sinabi mo sa kanya ang lihim na formula ng pamilya Su? Tatay, mas pinaniniwalaan mo pa ang sinabi ng dayong ito? Ching Shue, sabihin mo na lang ang totoo. Sa tingin ko, itong batang ito sadya kang nilapitan para nakawin ang mga pangunahing lihim. Sumusumpa ako si Su King Shue sa langit. Mahal, kung hindi mo ginawa, hindi makakatulong ang kahit anong paliwanag. Huwag mo na silang pansinin. Uy, nalaman ko na. Loko ka? Pwede bang tumahimik ka? At isa pa, Tito Su, anak mo si Ching Shue. Hindi mo ba siya pinagkakatiwalaan? Ako, Bukod pa, kahit na totoong may nakatago akong hangarin at kinuha ko ang formula, ibebenta ko na lang ito sa iba. Bakit pa ako makikipagtalo sa inyong dalawa? yung sinabi niya may katuturan. Sobrang gahaman mo talaga, nagkukunwari na wala kang gusto. Ang totoo, gusto mo lang lumapit kay Ching Shue at angkinin ang buong kayamanan ng pamilya Su. Ginoong Su, dapat kausapin mo talaga si Ching Shue. Huwag mong hayaang manatiling bulag. Ikaw, Hindi ko inakala na may taong napakabata ay kayang maging napakatuso. Su Ching Shue, ngayon na, makipaghiwalay ka na sa pulubing ito. Kung hindi, umalis ka na sa pamilya Su. tatay, dahil hindi mo kami pinaniniwalaan, wala nang saysay ang magsalita pa. Potian, umalis na tayo. Potian, nagawan ka ng mali. Hindi naman. Talaga? Talaga. Sa isang kagandahang tulad mo na hindi ka lumalayo sa akin, wala na akong mahihiling pa. Ang galing mo talaga magsalita. Pero, ngayong aalis na tayo sa pamilya Su, kailangan nating tumira sa inyo. Karaniwan, naglalatag lang ako ng karton at natutulog sa sahig. Potian, dati kang namumuhay ng ganito? Ang langit bilang kumot, ang lupa bilang banig. Napakalaya at magaan. Potian, hindi ko alam na napakahirap ng buhay mo. Oh, okay lang. Nakalipas na lahat yan. Huwag kang mag-alala. Siguradong aasikasuhin ko ang problema sa pabahay. Hinding-hindi ko hahayaan na matulog ka sa mga lansangan ulit. Gusto mo ba? Ito ay... Ibinenta ko ang kuwintas na nagkakahalaga ng $1,000,000 para mabili ang bahay na ito. Para lang mapasaya ka. Oh, siya nga pala. Inilagay ko ang bahay sa pangalan mo. Ang babaeng ito ay nakakatuwang musmos. Sobrang tapat sa akin. Hindi ka ba natatakot? Nakukunin ko ang pera mo? Siyempre, natatakot ako. Bakit mo naman? Pero mas natatakot ako na hindi ka magiging masaya. Ako, si Han Potian, sumusumpa sa langit, na habang buhay, hinding-hindi kita ipagkakanulo, magtiwala ka. Sa madaling panahon, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Naniniwala ako sa iyo. Mula ngayon, magluluto tayo ng magkasama araw-araw at maglalakad tayo ng magkasama, di ba? Sige. Basta't masaya ka. Magkukunit din ako ng sweater para sa iyo. Para hindi ka na muling lalamigin. Mabuti? Gusto ko itong isuot. Uy, Potian, bakit ganyan ka manami? Lalabas ako mamaya para mamalimos ng pagkain. Sa ganitong paraan, masusuportahan ko ang aking asawa. Napakabait ni Ching Shue sa akin. Kailangan ko rin siyang gulatin. Kapag pinaihanda ko na sa mga alagad ng lambak ng hari ng gamot ang mga regalo sa pagpapakasal, saka ko sasabihin sa kanya ang aking tunay na pagkatao. Uy,
Hindi mo na kailangang suportahan ako. May ipon pa naman ako. Tsaka, kaya ko namang lumabas mag-isa at maghanap ng trabaho. Hindi pwede yan. Kung hahayaan kitang magtrabaho, magpapakahirap para kumita, ano na lang ako? Edi ako'y inaalagaan na lang. Maging pulubi man ako, pero kahit papaano, may dignidad akong pulubi. Ang kumita para sa pamilya, responsibilidad ng lalaki yan. Pero Potian, hindi ko na kaya. Boba ka talaga. Sino ba nagsabi na ang pamamalimos ay kailangang yumuko? Kapag nanglimos ang asawa mo, sosyal pa rin ang dating. Pero, Sige na, mahal, lalabas muna ako. Bibilhan kita ng masarap pagbalik ko. hoy, mag-ingat ka sa labas. Umuwi ka ng maaga. Potian, pumalik ka. Ching Shue, ang banggo mo. Bakit ikaw? Umalis ka. Ching Shue, 10 taon kitang minahal, pero ni minsan, hindi mo man lang ako tiningnan. Ngayon, para sa isang pulubi, handa kang mabuhay sa ganitong lugar at magsilbi pa sa kanya. Mahal ko siya. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kung ganoon, Bitawan mo ako. huwag mo akong sisihin. Kapag naging akin ka na, magpapakabait ka na. Sa panaginip mo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama ka. Yung mabahong pulubi matagal nang umalis. Kahit isigaw mo ang Potian, walang darating para iligtas ka. Potian, Chukwang ba? Hayop ka. Lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Potian, Ikaw, anong itinapon mo? Ang kapal ng mukha mong guluhin ang asawa ko. Ito ang nararapat sa'yo. Kung hindi ka pupunta sa ospital, Ang braso mo ay malapit ng mabulok. panalo ka. Mahal, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? ayos lang ako. Buti na lang at nakabalik ka sa tamang oras. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Dapat hindi kita iniwan na mag-isa sa bahay. Bukas, bibili ako ng mas matibay na kandado. Hindi mo kasalanan. Si Chukwang ba ay masyadong kasuklam-suklam. Titingnan ko. Oo. Chukwang ba? Ang tapang mong bumalik? Ang sarap mo. Ay nako, mali ang ginamit kong pulbos. Ang ginamit ko ay Silk Charm. Mahal, si Moyun ito. Si Moyun? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Gusto kong makipagyakap sa kanya. Hindi, teka. Sobrang init. Sobrang hindi komportable. Akala ko lang si Chukwang ba iyon, kaya nagwiwisik ako ng pulbos. Silk Charm pala iyon. Paano ko malalamang si Moyun iyon? Itong gamot ay magpapaibig sa kanya sa unang taong makikita niya. May panlunas ba? Maaaring matulog siya sa unang taong makikita niya o kailangan niyang magpalamig sa maraming malamig na tubig at umasa sa kanyang lakas ng loob. Imposible. Ikaw ang lalaki ko. Paano mo kayang matulog kay Moyun? Mabuti na ang pakiramdam mo? Medyo. Ano ang tinititigan mo? Mahal, hindi sapat itong kaunting tubig. Anong gagawin natin? Paano kung ilagay mo siya sa batya at ibabad sa malamig na tubig ng ilang sandali? Binibini, pasensya na. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Kalimutan mo na. Hindi mo naman sinasadya. Dadalhin kita sa banyo para magbabad sa malamig na tubig. Uy, mahal. Kaya mo bang mag-isa? Gusto mo bang tulungan kita? Ako na ang magdadala sa kanya. Huwag kang maglakas loob na lumapit sa banyo. Moyun, ayos ka lang? Sino ang mag-aakala? Sa damit na yon, mukhang napaka-pambabae pala. Binibini, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kung ganoon dapat maaga kang bumalik? Umalis na ako sa pamilyang Su. Hindi binibini mo lang ngayon saan ka man pumunta, sasama ako. Isang pangkaraniwang tao na lang ako ngayon. Ang pananatili sa pamilyang Su, magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan.
Binibini. Kasama nakita mula pa noong bata ako. Itinuring mo akong parang kapatid. Mula ngayon, saan ka man pumunta, sasama ako sa iyo. Siya, Sino ang mag-aakala napakatapat at dedikado siya? Ayos lang. Isa pang tao para protektahan si Ching Shue. Kung ganoon, manatili ka. Tayong tatlo ay makakapamuhay ng maayos. Yan ang pinakamahalaga. tungkol sa pamumuhay ng maayos Potian, interesado ka ba na magtayo ng maliit na tindahan ng gamot? Tindahan? Pero, miss, wala tayong ganoong karaming pera. Mo yun. Yun ang gusto kong itanong sa'yo. Gusto kong bumalik ka sa pamilya Su. Kunin mo ang mga alahas at mga bag na binili ko noon, ipagbili mo at gawing pera para gawing puhunan. Ako, ang dakilang hari ng gamot, ay magtitinda. Sayang naman. Pero ito'y taos-pusong kabutihan ng aking asawa. Kalimutan na. Basta masaya siya. Sige, kung gayon, gagawin ko ang lahat ng sasabihin ng asawa ko. Potian, ang galing mo. Hindi ko inakala na sa isang araw lang, makapagbebenta ka ng napakaraming halamang gamot. Wala iyon. Dati, akala ko talaga wala kang alam. Hindi ko inaasahan na lahat ng mga taong ito na may mga sakit ay kaya mong gamutin silang lahat, talagang kahanga-hanga. Ako ang hari ng gamot. Ang mga sakit na ito ay napakadali. Potian, marunong ka sa gamot. Magtayo tayo ng maliit na klinika balang araw. Tutulungan kita, okay? Xing Shue, Ano, hindi mo ba gusto? Ching Shue hanggat kasama kita, kahit ano ay gagana. Champo Tiansu Ching Shue. Masaya kayong dalawa. Chu Kuangba, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para gawin ang tama, para ilantad ang iyong tunay na anyo bilang isang pulubing huwad na doktor. Kaya, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ako? Lahat, halika tingnan ninyo. Itong lalaki dating pulubi. Nagpapanggap na doktor. Nagbebenta ng gamot dito. Kahapon, pumunta ako dito at bumili ng isang pakete ng gamot sa sakit ng ulo. Matapos inumin, sa halip na gumaling ang sakit ng ulo ko, nagsuka ako at nagtatae. Anong patunay mo? Tigilan mo na ang kalokohan. Sabi ko, lason ang gamot mo. Lason talaga yan. Tigilan niyo kami sa paninirang puri. Hindi ka naman pumunta dito para bumili ng gamot. Pinapunta ko ang mga tauhan ko kahapon para bumili ng gamot. May problema ka ba doon? Ikaw, miss, huwag kang makipagtalo sa kanya. Ako na ang bahala. Sandali, wala kang patunay at gusto mo kaming mapagbintangan. Sa tingin mo madali lang kaming lokohin? Ano naman kung oo? Mga bata, turuan niyo siya ng leksyon. Itong pulubing ito, kunin ninyo itong pulubing ito at bugbugin ninyo siya hanggang halos mamatay. Basta may mangyari, ako ang bahala. Humanap ng paraan para mailagay ito sa lalamunan ni Chu Kuangba. Mo yun, alam kong marunong kang lumaban. Pero kaya mo bang harapin lahat ng mga lalaking ito? Minamaliit mo ako. Ikaw, ano ang ipinakain mo sa akin? Ulot, ilabas mo ang telepono mo at mag-record. Ang ipinakain ko sa'yo ay ang tableta ng katotohanan. Sa susunod na kalahating oras, katotohanan lang ang sasabihin mo. Kadiri ka, Ikaw ang may kasalanan yan. Tatanungin kita, ang gamot ko ba talaga ay may problema? paano ko malalaman? Hindi ko pa yun nainom. Bakit mo ako sinisiraan? Siyempre, para kay Su Ching Shue. Inalis mo siya. Kung wala siya, paano ko masasakop ang negosyo ng pamilya? Alam ko na mula pa noon. Hindi mo talaga ako minahal. Pero hindi ko inasahan na ang mga intensyon mo ay napakasama. Ang recording na ito ay ebidensya. Kung hahanapin mo ulit ang gulo, ipopost ko ito online. Hintayin mo lang na masira ka. Wala kang awa. Umalis na tayo. Mahal, umalis na tayo. Ching Shue, Chu Kuangba, ang kapal ng mukha mong saktan ang binibini. Hindi ko kasalanan. Siya mismo ang lumapit sa akin. Anong ginawa mo sa akin? ito ay pulbos ng sayaw ng zombie. Ikaw lang ang mapapagod hanggang mamatay. Mananakit pa rin iyan. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Pakawalan kita? Paano ang sugat ng asawa ko?
May dala akong 1,000,000. Pambayad sa pagpapagamot. Kung kulang, dadagdagan ko pa. Maawa ka naman. Ako na ang gagamot sa sugat ng asawa ko. Ang pera mo, hindi ko kailangan. Hintayin mo na lang ang kamatayan. Mahal, alis na tayo. Potian, kung malaman ng Enforcement Bureau, masama iyon. Ibigay na lang natin sa kanila ang lunas. Tama ka, mahal. Si, lumuhod ka at yumukod sa akin ng 3 beses. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo ang lunas. Sige, anong sinabi mo? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Painumin mo sila. Sige, ngayon, lumuhod ka. Ayos na ba? Tandaan mo ang aral na ito. Si, Bakit ang kulit mo? Sabi mo kung ikaw. Kung? Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang basta panoorin kang masaktan. Kung gagawin mo ulit iyon, kailangan kitang itali. Hindi ka makakaalis. Sobra kang mapag-utos. Siya? Oh, Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang ako. oh. Nasaan siya? Lumabas pa siya dahil nahihiya? Oh. Kailangan kong sabihin, ang galing talaga ng asawa ko. Mahal, nagluto ako ng almusal. Tikman mo. Ang luto ng asawa ko ay talagang masarap. Gusto mo ba? Iluluto ko ito para sa'yo araw-araw. Yan ang mahal ko. Uy, ano? Sino yan sa ganitong kaagahan? Mahal? Magpalit ka muna ng damit. Ako na ang magbubukas ng pinto. Oo. Tio, Su, bakit ka nandito? Tio, Su, Nandito ako para kay Ching Shue. Sabihin mo sa kanya na bilisan at lumayas na siya rito. Su Ching Shue, takot ka bang makita ako? Nahihiya ka bang humarap sa akin? Tio, Su. Alang-alang kay Ching Shue, hindi ako gagawa ng eksena tungkol sa pagsigaw mo dito. Kung patuloy kang bastos sa asawa ko, huwag mong sisihin ako kung maging marahas ako. Ulubi ka lang. Ano ang magagawa mo sa akin? Huwag mong isipin na hindi ko alam na si Ching Shue ang bumili ng bahay na ito. Niloko mo pa siya para mailagay ang pangalan mo dito. Tatay? Kusang loob ko iyong ginawa. Hindi mo dapat sabihin iyon tungkol sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo, ang kalagayan mo ngayon. Ang tagapagmana ng Su Group, wala ka man lang disenteng alahas na suot. Pagtatawanan ka ng mga tao kapag nalaman nila. Tatay, walang tumatawa sa akin. At ngayon, araw-araw akong pumupunta sa tindahan kasama si Potian. Umuuwi kami at magkasamang naglalaba at gumagawa ng gawaing bahay. Napakasaya ko. John Potian, ito ba ang magandang buhay na ipinangako mo sa kanya? Pinaglilingkuran mo siya araw-araw? Mula ulo hanggang paa. Kung talagang mahal mo siya, aalis ka ng mag-isa. Huwag mo siyang hilahin pababa para mabulok dito kasama mo. Tio, Su, nagkakaisa kami ng asawa ko. Maaaring simple ang buhay, pero kontento kami. Ikaw, pinigil mo ang kanyang mga ari-arian? Pinutol mo ang kanyang mga pagpipilian para lang pilitin siyang bumalik sa kasal na ipinagkasundo. Kaya sino ang makasarili? Alam mo ang sagot. Su Ching Shue, hahayaan mo ba ang lalaking ito na magsalita ng ganyan sa sarili mong ama? Tatay? Si Potian ay nagpakita na sa iyo ng labis na paggalang. Kung talagang
Pinapahalagahan mo ako, ang iyong anak? Sige, payagan mo kaming magsama. Kung hindi, pakiusap, umalis ka na. Lahat ito ay para sa ikabubuti mo. Pulubi lang siya. Ano ang maibibigay niya sa iyo? Si binatang Ginoong Chu lamang kahit na masama ang ugali niya sa kanya, kahit papaano. Hindi ka maghihirap. Xingxue, Tio Su, sa totoo lang, ang tunay kong pagkakakilanlan ay... At sino naman ito? Tio Su, kailangan mong ipagtanggol ako. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Dahan-dahan lang. Tingnan mo kung paano niya ako binugbog. At ang mga tauhan ko ay nasa ospital pa lahat. Tapos ka na bang magpanggap? Tio Su, kailangan mong maniwala sa akin. Nakita ko siyang nagbebenta ng pekeng gamot, kaya sinubukan kong pigilan siya. Ngunit, saka, binugbog niya ako. Pambubugbog sa publiko, pagtitinda ng peking gamot. Su Qingxue. Nakikita mo ba ang lalaking kasama mo? Kung ano talaga siya? Hindi totoo yan. Nagbebenta kami ng magagandang gamot. Si Chu Kuang ba ang naghanap ng gulo? Gumanti lang kami. Hindi ka makatuwiran. Ikaw, Tatay, sinasaktan mo ako? ako. Ano? Chu Kuang ba? Nakalimutan mo na ba na lumuhod ka sa paanan ko at nagmamakaawa para sa awa kahapon? Tio Su, tingnan mo. Inamin niya. Kung maglakas loob ka magsalita ng walang kwenta, hindi ako magdadalawang isip na ipasayaw ka muli. Tio Su, nananakot siya sa akin. Xingxue, ang mga katotohanan ay nasa harapan mo. Pipiliin mo pa ba ang lalaking ito? Tatay, makinig ka sa akin. Nagtatanong lang ako sa iyo sa huling pagkakataon. Gusto mo ba talagang makasama ang pulubing ito? Oh. Kahit na kailangan mong isuko ang mana sa Su Group, payag ka pa rin ba? Ako. Ikaw, pulubing mabaho. Nakikita kong iniwan ka ni Qingxue. Bakit ka nangangahas maging mayabang pa? Mahal, mali ba ako sa'yo? Tatay, pasensya na po. Basta, alam mong mali ka. Umuwi ka na, maghanda ka, para pakasalan si Ginoong Chu, ang lahat ng nangyari noon. Ay nakaraan na. Ang pamana ng pamilyang Su, ang titulo bilang panganay na anak na babae, wala akong gusto niyon. Anong ibig mong sabihin? Siya ang pinili ko. Mananatili ako kay John Potian habang buhay. Nagpapakatanga ka. Sa hirap at ginhawa? Sa mayaman o mahirap? Tatanggapin ko ang lahat. Si. Ito ang anak na babae na pinalaki ko gamit ang sarili kong mga kamay. Qingxue, tingnan mo kung paano mo. Napagalit si Tito Su ng sobra. Wala kang pakialam. Pagsisisihan mo ito. Tito Su, pakiusap. Huwag po kayong magalit. Qingxue, para sa isang pulubi? Tatalikuran mo pa talaga ang iyong ama? Nalilito lang si Qingxue sa ngayon. Maiintindihan din niya iyan. Bakit sobrang tanga mo, Itay? Para sa ikabubuti mo lang yan. Anong nangyari, Tito Su? Tito Su, anong nangyari? Kung maililigtas ko ang buhay ni Su Henyan, si Su Qingxue ay mapipilitang pakasalan ako. Tito Su, huwag mo akong sisihin. Isisi mo sa iyong anak na walang utang na loob. Kung malungkot ka, ilabas mo lang yan. Hindi ako iiyak dahil alam kong tama ang pinili ko. Pakiramdam ko, sobrang hindi patas para sa'yo. Hindi ka nila naiintindihan. Hindi ka lang nila sineseryoso. Alam ko, nagmamalasakit ka sa akin, pero nagmamalasakit din ako sa'yo. Kakagaling mo lang sa away ninyo ng tatay mo, mahirap yon para sa'yo. Ngayon, ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko hahayaang iwan mo ako. Qingxue, tingnan mo ako, tandaan mo ito, hindi naman na ako lang ang meron ka, kundi ako, si John Potian, ang maswerte na nakilala kita sa buhay na ito. Ipapakita ko sa iyong ama at sa lahat ang iyong napili ngayon, Su Qingxue ay napakatama at napakasulit. Qingxue, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Sa totoo lang, ako'y Biglang sumakit ang dibdib ko. tingnan ko nga. Ayos naman ang pulso mo. Baka dahil sa pagbabago-bago ng iyong emosyon na nagdulot ng biglaang pananakit ng iyong puso. Pipindutin ko ang mga acupoint mo para ma-relax ka. Bini-bini. May mali mo yun. Anong nangyari?
Biglang nagsuka ng dugo at nawalan ng malay ang master. Ano? Kumusta siya ngayon? Sabi ng doktor 6 na buwan na lang ang natitira sa kanya. Hindi ko dapat naging masyadong malupit noong kinausap ko siya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako tiyak na ililigtas ko ang tatay mo. Talaga? Wala nang oras na sayangin. Bilisan natin. Tatay, tingnan mo ako ito. Si Qingxue, wag mo akong takutin. Paulit-ulit niya akong tinititigan. May nakita ba siya? Kaya sa wakas ay nagpasya kang bumalik, ha? Tatay, narinig kong may sakit ka. Bumalik ako agad. Akala ko, mas pipiliin mo ang pulubing iyon kaysa sa sarili mong ama? Itay, mali ang akala mo kay Potian. Wala siyang masamang balak. Tito Su, talagang nag-aalala si Qingxue sa'yo. Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga sintomas mo? Baka kaya kitang gamutin. Nandito ka lang ba para inisin ako? Sabi ng lahat ng doktor, na wala na akong 6 na buwan. Isang pulubi na katulad mo. Ano ang magagawa mo? Tama, sabi na ng mga doktor. Hindi naman malubha ang sakit. Ang galit mo ang nagpalala nito. Ngunit kung titingnan ang mga sintomas mo, hindi lang ito isang pisikal na sakit. Mukhang pagkalason. Ano? Pagkalason? Sa tingin ko sinasadya mong sabihin iyan para umiwas sa sisi. Kung ang sinasabi ko ay walang katuturan, malalaman natin sa isang pagsusuri. Bakit ka nagmamadaling makipagtalo? Natatakot ka bang may makita kami? Ayoko lang na. Saktan mo si Tito Su. Tito Su, hayaan mong kunin ko ang pulso mo. At malalaman natin, ang mga doktor na ito ay mga bihasang propesyonal. Paano sila magiging mas masahol pa sa isang pulubi? Sinusubukan mo lang lokohin ang anak ko para umangat sa pamilyang Su. Sabihin ko sa'yo, hindi pwede. Tatay, hindi ganyan yon. Talagang gustong iligtas ka ni Potian? Kung sa puso mo, talagang itinuturing mo akong ama. Bago ako mamatay, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Hindi, tatay. Magiging maayos ka. Tigilan mo ang panloloko sa sarili mo. Bago ako mamatay, may isa lang akong hiling. Dapat mong ipangako sa akin. Siya, kahit ano pa yan, gagawin ko. Gusto kong ipangako mo sa akin. Napakakasalan mo si Ginong Chu. Ako? Tanging siya lang ang makapagpoprotekta sa pamilya Su. Sa gayon, mamamatay akong panatag. Tio Su, makatitiyak ka. Talagang poprotektahan ko ang iyong anak na si Qingxue at ang pamilya Su. Ipangako mo sa akin ngayon. Tio Su, si Qingxue ay anak mo. Hindi mo dapat pilitin ng ganito. Hindi maaaring pilitin ng kasal. Dinidisiplina ko ang aking anak. Sino ka ba? Isang pulubi na nakikialam? Qingxue, ang mahal ko. Kaya syempre, kailangan ko siyang protektahan. At sinabi kong, kaya kitang gamutin. Kaya, si Qingxue. Hindi maaaring pakasalan ng Chukwang ba na to? Kung talagang may kakayahan ka, magiging pulubi ka pa ba? Ni hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. At gusto mo pa akong iligtas? Kalokohan nga iyan. Tama nga, tigilan mo na ang pagmamayabang. Layas ka. Sa puntong ito, ang pagkakakilanlan ko. Hindi na kailangang itago. Sa totoo lang, ako'y Wala kang iba, kundi isang maruming pulubi. Chukwang ba? Pakawalan mo siya. Nakalimutan mo bang nalason ka dati? Si Potian mismo ang gumawa ng lunas? Naniniwala ako sa kanyang galing sa medisina. Nagpapatunay lamang iyan na marunong siyang gumawa ng lason. Sino ang nakakaalam kung baka? Bigyan niya si Tito ng mas nakamamatay na lason. Talagang wala kang katwiran. Qingxue. Huwag mo siyang pansinin. Kunin mo ang mga karayom na pilak para sa akin. Siya? Ano ang sinusubukan mong gawin? Tito Su, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaan ang pulubing ito na. Hawakan ka. Pinipigilan mo akong iligtas siya. Dahil ba ito sa iyong pagkamakasarili? Hindi ako kasing walang hiya gaya ng sinasabi mo. Tito Su, meron pa akong isang tableta ng siyam na pagbabalik buhay mula sa hari ng gamot. Ang sino mang uminom nito ay gagaling ka agad at maaari ka pang mabuhay ng 20 taon. Bakit hindi mo sinabi yan kanina? Ngayon ko lang ito naisip. Totoo ba yan? Kaya ba talaga akong iligtas ng gamot na yan? Siyempre naman, ang hari ng gamot mismo ang gumawa nito. Napakahalaga nito. Pero, isa lang ang meron ako. Kung ibibigay ko ito sa'yo, mahihirapan akong ipaliwanag ito sa pamilya ko. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Alam mo kung ano ang gusto ko. Minahal ko talaga si Qingxue. Pero ayaw niya akong pakasalan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pulubing iyon. Chukwang ba? Ikaw, sinasamantala mo ang sakit niya. Qingxue, kaya kong gamutin ang tatay mo. Hindi niya kailangan ng gamot na yon at hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Su Qingxue, ang pag-ibig mo ba mas mahalaga kaysa sa buhay ko? Tatay mo ako. Binigyan kita ng buhay at pinalaki kita. Tatay, sinabi ko na sa'yo, kaya kang iligtas ni Potian. Bakit ayaw mong maniwala? Nyungam,
Anong gayuma ang ginawa niya sa'yo, Ginoong Chu? Basta't handa kang iligtas ako. Ibibigay ko sa'yo ang Su Group. Sige. Pero Ginoong Su, huwag kang magkamali ng akala. Hindi talaga ang Su Group ang habol ko. Natatakot lang ako na si Ching Xue. Kapag nawala ka, masisira ang puso niya. Alam ko. Ibigay mo na sa akin ang tableta. Tatay, nagsisinungaling siya sa'yo. Hindi niya talaga ako mahal. Pera mo lang ang habol niya. Chukwang ba? Wala kang magandang balak. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga kondisyon niya. Baka hindi tunay ang tabletang ito. Ikaw, anak na walang utang na loob. Umalis ka sa harapan ko. Ano na lang ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang buhay ko, ang pinakamahalaga. Tito Su, pirmahan na lang natin ngayon. Isang simpleng kasunduan. Ang formal na kasulatan sa paglipat ng bahagi, pwede nating dagdagan mamaya. Basta maisulat na, sa'yo na agad ang tableta. Tatay, anak mo ako. Paano kita sasaktan? Talagang maililigtas ka ni Potian. Maniwala ka naman sa akin kahit isang beses, ha? Pirmado na. Ibigay mo na sa akin ang tableta. Ito ang tableta ng siyam na pag-ikot at pagbabalik ng kaluluwa. Pwede mo itong inumin ngayon. Teka, hindi ito ang tunay na tableta ng siyam na pag-ikot at pagbabalik ng kaluluwa. Lason ang tableta na ito. Jean Potian, tigilan mo na ang mga walang katuturang pahayag. Ang hari ng medisina mismo ang gumawa. Paano iyan magiging lason? Kahit may lason pa, iinumin ko pa rin. Potian, ano ang gagawin natin? Kinuha ni tatay iyon. Huwag kang mataranta. Binabantayan ko ang pulso niya. Sa sandaling may magbago, agad ko siyang gagamutin. Pakiramdam ko. Mas mabuti na. Tingnan mo ang aking gamot. Gumagana ito. Potian, dahil maayos na siya, umalis na tayo. Hindi. 3, 2, 1. Tatay, Potian, suriin mo agad ang tatay ko. Nakarating na ang lason sa kanyang puso. 3 minuto na lang ang natitira sa kanya. Maliban sa akin, walang makapagpapagaling sa kanya. Anong paglabas ng lason? Naglalabas lang ito ng lason. Kapag nailabas na ang lason, magiging ganap na maayos ang tatay mo. Jean Potian, tigilan mo ang pagpapakalat ng takot. Kaya mo bang tiyakin iyan? Ako, Mahal, iabot mo sa akin ang mga pilak na karayom. lakas loob mong gamitin ang mga kung tumaytiti yung Su, ipapahuli kita sa mga tagapagpatupad. Dahil masyado kang sigurado, kaya mo bang makipagpustahan sa akin? Sige, makikipagpusahan ako. Anong ikakatakot? Kung magising si Tiyong Su sa loob ng 3 minuto, hihingi ka ng tawad sa akin sa harap ng lahat, aaminin mong peke ang gamot na ginamit mo at dinaya mo si Tiyong Su. Ipagtapat mo ang lahat ng kasalanan mo. Ikaw? Kung hindi ko mailigtas si Tiyong Su, kusang loob kong isusuko ang sarili ko sa iyo. Mula ngayon, hindi na ako haharap kay Ching Xue at susunod ako sa iyong utos. Ulubi lang siya. Siguradong mga kalokohan lang ang sinasabi niya. Sige, payag ako. Huwag kang umatras kapag natalo ka. Tatay, gising ka na. Hindi ako patay. Si Potian? Si Potian ang nagligtas sa iyo. Imposible dyan. Paano nangyari ito? Chukwang ba? Aminin mong talo ka. Tiyong Su, hindi mo alam. Kanina, itong maruming pulubi. Tusukin ka sana niya ng karayom, pero napigilan ko siya sa oras. Kung hindi, napatay ka na niya. Ang pagdura mo ng dugo. Iyon ay mula sa tableta ng siyam na kaluluwa ang epekto ng paglilinis ng lason. Kahit na delikado ng kaunti ang paglilinis ng lason, pero sa wakas, nagawa naming hilahin ka. Pabalik mula sa panganang kamatayan. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Chukwang ba? Ikaw talaga binaluktot mo ang katotohanan. Ching Xue, alam kong gusto mo itong maruming pulubi ngunit hindi mo pwedeng nakawin ang aking kredito. Chukwang ba? Napakawalang hiya mo. Mahal, hindi na kailangang sayangin ang iyong hininga sa kanya. Gusto mo bang sabihin niya ang totoo? May paraan ako. Kung hindi ka pa rin magsasabi ng totoo, ito ang katulad noong huling beses, ang tableta ng katotohanan. Basta inumin mo, mapapatunayan nito ang iyong kawalang sala. Tito Su, kita mo, nabigo siyang nakawin ang kredito at ngayon gusto na niya akong saktan. Ano, takot ka bang inumin? O takot na pagkatapos mong inumin, may masabi kang hindi mo dapat? Tama na. Jean Potian, alam kong gusto mong manuyo sa pamilya. Su? Ngunit hindi mo dapat samantalahin ang kanyang krisis. Upang nakawin ang kredito ni Kwang Ba. Itong matandang ito. Alang-alang sa aking asawa kaya kita pinagtitiisan.
Ngunit bulag na bulag ka sa tama at mali. Noong una, balak ko sanang humanap ng paraan upang alisin ang natitirang lason sa iyo. Ngunit ngayon tila hindi na kailangan. Tigilan mo ang pananakot sa akin. Kinuha mo ang aking tableta ng siyam na muling pagkabuhay. Anong natitirang lason? Yun ba? Ang totoong siyam na ikot na tableta ng pagbubuhay ng kaluluwa. Alam mo mismo iyan. Kagagaling ko lang. At ngayon isinusumpa mo ako? Ito ang bahay ko. Layas. Sige, aalis na ako. Sino ba naman ang gustong manatili dito? Tatay, talagang gustong iligtas ka ni Potian. Hindi siya nangaagaw ng papuri. Hindi mo dapat siya apihin. Kung patuloy mo siyang ipinagtatanggol, wag mo na akong tawaging tatay. Ching Shue, tara na. Bibigyan kita ng huling babala. May natitira pang lason sa katawan mo. Kung hindi mo ito maaalis kaagad, ang mga kahihinatnan ay hindi mo maiisip. Nagkukunwari ka lang. Hindi iyan lason. Malinaw na iyan. Ang guna ito ay walang kulay at walang amoy. Paano nalaman ni Chu Kuang ba? Paano mo alam ang tungkol sa gu? Ako, nagbase lang ako sa sintomas ni Tio Su. Hula ko lang. Ha? Talaga? Uy, Ching Shue? Guro Chu, kailan ka pa naging marunong sa medisina? Hindi ko pa yan narinig. Marunong sa medisina, si Chu Kuang ba? Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin na Na ako ang nagtanim ng gu na ito? Tama yan. Ang gu na ito ay tinatawag na sunken wood gu. Kapag naitanim na ito sa katawan ng tao, nawawala ito agad. Kahit isang veteranong doktor ng TCM na may dekadang pagsasanay, ay maaring hindi ito ma-diagnose ng tama. Ikaw, isang tagalabas? Paano mo malalaman? ako? Kung tama ang hinala ko, ikaw ang nagtanim ng gu na ito. Kalokohan ang sinasabi mo. Bakit ako magtatanim ng gu kay Tio Su? Naiintindihan ko na. Ikaw talaga ang nagtanim ng gu kay Tio Su. Para lang pilitin. Si Ching Chue na sumama sa iyo. Pero kanina lang, malinaw na ikaw ang pumipilit sa asawa ko, di ba? Mismo. Kasama ko na si Potian. Bakit naman niya gagawin iyon? Tama na. Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Zan Potian. Dahil sinabi mong si Chu ang nagtanim ng gu. May patunay ka ba? Sinaliksik ko na ang gu na ito. Wala itong iniwang ebidensya. At Siyempre, ang nagtanim ng gu, kapag dumampi ang palad sa tubig, namumula ito. Sino ang lumason doon? Malalaman natin sa pagsubok. Kaya mo bang subukan? bakit hindi? Mahal, kumuha ka nga ng palanggana ng tubig. Imposible na talagang lumitaw, di ba? Maestro Chu. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa iyo. Salamat, Tio Su. Sa panahong ganito, naniniwala ka pa sa kanya? Mukhang karapat-dapat ka talaga sa sumpa na iyan. Eto ang tubig. Hayaang magsalita ang mga katotohanan. Nakita ninyong lahat iyon. Hindi nagbago ang kulay ng kamay ko. Ikaw naman. Wala akong ginawang kahiya-hiya. Bakit ko kailangang patunayan? May mga gagawin ako. Alis na ako. Gumawa ka ng kahiya-hiya at tatakas ka ba? Hahaha, namula. Saan namula? Jan Potian. Alam kong niloloko mo lang ako. Noong bumili ako ng gamot, sabi ng taong iyon, hindi matutuklasan ang gu na ito. Tito Su. Ngayon, ito ang patunay na inosente ako. Ba't wala kang sinasabi? Ano? Sabihin mo kung paano mo nilaso ng tatay ko? Ako, Ngayon, nakikita mo na? Chu Kuang ba? Kaya ikaw ang naglason sa akin. Bakit? Mabuti ang trato ng pamilya ko sa iyo. Paano mo nagawang saktan ako ng ganito? Bakit? at may kapal ka pang magtanong sa akin kung bakit? Kung hindi mo lang ginawang si Su Ching Shue ang magmana ng kayamanan ng pamilya Su, magiging asawa ko na sana siya noon pa. Ang Su Group, sana ay nasa bulsa ko na. Kahit ano ang gustong gawin ng asawa ko, siya ang bahala. Saka, siya ang pumalit sa Su Group. Anong pakialam mo? Hinahabol mo pa rin ang ari-arian ng babae. Wala kang hiya. Mismo, kung may tapang ka, harapin mo ako. Ang paglason sa tatay ko ay hindi isang kakayahan. Su Ching Shue, ang kapal ng mukha mong pag-usapan ako. Napakababa mo na. Ang pakikisama sa pulubi. Ang dahilan kung bakit ako, si Chu Kuang Ba, naging katatawanan ng buong Cloud City. Papatayin ko ang tatay mo.
At pagkatapos, bilang isang tagapagligtas, gagawa ako ng panlunas. At pipilitin kang pakasal sa akin. Pinagnanasaan mo ang ari-arian ng iba at saka isinisisi mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo, lahat ng ito, ay planadong planado. Dahil sa'yo ang lahat, sumpang pulubi. Sinira mo ang mga plano ko ng paulit-ulit. Ikaw? Tatay, tatay, anong nangyari? Jan Potian. Alam kong mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ako? Hindi ako santo. Iniligtas kita noon pero ginawan mo ako ng masama. Kung gusto mong mabuhay ngayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ako ang pinuno ng pamilyang Su. Isang kilalang tao. Sa Cloud City. Paano ako luluhod sa'yo? Hindi mo kailangang lumuhod. Pero hindi ko rin kailangang iligtas ka. Potian? Bilis! Tingnan mo kung ano ang nangyari sa tatay ko. Ang tunay na epekto ng Chenmugu ay ang pagpapawala ng sariling kalooban ng mga tao at sumunod sa naglagay ng gu. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ang tatay ko, hindi ba siya makokontrol ni Chukwang ba? Hindi siya. Pagkatapos kong iakupunktura sa kanya kanina, naalis ko na ang karamihan ng lason ng gu. Kaya? Hindi siya lubusang makokontrol. Ang sarili niyang isip ay lumalaban sa sarili. Kaya naman, sobrang nasasaktan siya. Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ako. Kaya kong lumuhod sa iyo. Hindi. Huwag mo akong kalugin. Chukwang ba? Ikaw. Zan Potian, kaya mo siyang patatagin sa ngayon. Ano naman? Ang ugat ng lason ng Go ay nananatili. Nasa akin pa rin ang Gu sa mundong ito. Ang tanging makakapag-alis ng lubusan ng Chenmugu, bukod sa mismong gumawa, ay ang maalamat na hari ng gamot. Mukhang talagang hinahangaan mo ang hari ng gamot. Paano kung kaya ko ring sirain ang sumpa? Sino ka ba? Lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo sa hari ng gamot. Kung talagang kaya mong sirain. Ang sumpa kay Su Henyan, ako, si Chukwang ba, ay luluhod. At yuyukod sa iyo ng 3 beses at tatawagin kang lolo. Kung hindi mo kaya, saka mo ibalik sa akin si Su Qingxue. Anong sabi mo? Ginagawa mong pusta ang isang babae. Anong klasing lalaki ka ba? Kung hindi ko kayang sirain ito, pipilayan ko ang sarili kong mga kamay. Anong sabi mo? Susunod kami sa sinabi mo. Huwag mong pagsisihan ito. Ha? Ang salita ng lalaki ay kanyang pangako. Potian, huwag kang magpadala sa kanyang mga daya. Masyadong mapanganib ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Pitong bituin. Gapos ng kaluluwa gintong karayom. Tawid sa kalamidad. Naglalaro ka ng pandaraya. Hindi ako naniniwala. Kaya mong sirain ang sumpa ng Singwood. Salamat. Wala na ang lason. Chukwang ba? Dapat mong tuparin ang iyong pangako. Imposible yan. Hindi ko ito tatanggapin. Ha? Babalik ka ba sa iyong salita? Lolo, Ha? Umangon ka. pumunta ka sa impyerno, Jan Potian. Kung hindi ko ito makukuha, hindi mo rin ito makukuha. Potian, anong nangyari? Chukwang ba? Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa ko? Pinunta ko siya sa libingan. Ito ang lila na usok na nagpapawi ng kaluluwa. Ang sinumang makalanghap nito, sa loob ng 3 hininga, mamanhid ang buong katawan, mawawala ang malay. Pagkatapos ng isang insenso, titigas ang puso at mamamatay sila. Hahaha. Kahit pa maladyos ang galing mong manggamot, Pero nahulog ka sa aking mga kamay. Jan Potian, hindi mo pa rin ako kayang talunin. Umalis ka sa daan. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Chukwang ba? Babalik ako para multuhin ka. Ikaw. Aray, tama na ba?
Hindi ka nalason. Paano nangyari iyon? Lilang usok na pumuputol ng kaluluwa. Walang sino man ang makatiis dito. Lilang usok na pumuputol ng kaluluwa, gawa sa pulbos ng alupihang may lilang likod, hinaluan ng 7 halamang nakapagpapahibang. Gumagana ito sa mga pangkaraniwang tao. Tumikim ako ng mga lason noong 3 ako. Noong 5, naligo ako sa mga halamang gamot. Noong 7, hindi na ako tinatablan ng anumang lason. Itong maliit mong daya ay halos sapat lang para gisingin ako. Naglalaro ka ng daya kahit hindi ka tinablan ng usok. Ano naman, ngayon, ako'y. Aray, masakit. Masakit ang mga buto ko. May isang bagay na. Bumubutas sa mga buto ko. Pulbos na kumakain ng buto at tumutusok sa puso. Hindi ka nito agad papatayin. Ngunit sa susunod na 24 na oras, malinaw mong mararamdaman ang iyong mga buto ay kinakain at ang iyong mga laman loob ay nilalantakan. Bawat hininga ay parang impyerno. Ito ang kabayaran mo sa pananakit ng mga tao gamit ang maruming daya. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pakiusap. Ibigay mo sa akin ang lunas. Hindi na ako maglalakas loob. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nakikiusap ako. Ngayon mo lang napagtanto na mali ka? Noong nilason mo, Ginoong Su, naisip mo bang patawarin siya? Noong ginamit mo ang kasal ni Ching Shue bilang sandata, naisip mo bang patawarin siya? Noong tinambangan mo ako ng usok ng lason, sinusubukan akong patayin? Naisip mo bang magpakita ng awa? Isang lalaking tulad mo ay hindi karapat-dapat iligtas. Ching Shue, walang gumagalaw. Zan Potian, ibigay mo sa akin ang lunas. Ngayon, kaagad. Kung hindi, hihiwain ko ang kanyang lalamunan. Hindi ko hahayaan na gamitin niya ako para takutin si Potian. Chu Kuang ba? Sa tingin mo, kung papatayin mo ako, makakaligtas ka ba? Lalo kang mamamatay ng mas malala. Tumahimik ka, Gaga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapasama sa gulo na ito. Jan Potian, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang lunas, puputulin ko ang lalamunan niya. Huwag mo akong pigilan. Ching Shue, huwag kang gumawa ng kahit anong katangahan. Sa panahong ganito, may gana ka pa bang sumipol? Ayos lang, mahal. Muntik na akong mamatay sa takot. Buti na lang nandito ka. Ito ang orihinal na likha ng hari ng gamot, ang tawa ng karagatan. Sino ka ba talaga? Ginoong Su, sino ako? Dapat alam mo sa iyong puso. Huwag mong sabihin, ikaw ang hari ng gamot? Tama. Ako ang tagapagmana ng lambak ng hari ng gamot sa ika-21 henerasyon, ang puno ng lambak, Jan Potian. Hari ng gamot? Kaya ikaw nga talaga. Kaya naman pala, iyon ang nagpapaliwanag. Paano naging siya ang hari ng gamot? Hindi ako makapaniwala. Chu Kuang ba? Wala akong pakialam kung maniwala ka. Tinawagan ko na ang pulis. Ang natitirang buhay mo ay gugugulin sa bilangguan. Hindi ko ito tatanggapin. Hindi ko ito kayang tanggapin. Xing Shue, may ipapadala ako para dalhin siya sa presinto. Si, Naging bulag at hangal ako. Karapat dapat akong mamatay. Salamat sa hindi pagtatanim ng sama ng loob, hari ng lunas, sa pagliligtas mo sa aking buhay ng 2 beses. Makakakuha rin si Ching Shue ng pabor ng lambak ng hari ng lunas. Ito ang pinakamalaking pagpapala ng pamilya ng Su. Iniligtas kita dahil lang ikaw ang ama ni King Shue. Mula ngayon, huwag mo nang husgahan ng mali ang ibang tao. Opo, nakonsensya si Itay, kaya nagbakasyon siya na iniwan ang Su Group sa aking pangangalaga. Ngunit ang pagiging hari ng lunas mo ay itinago mo sa akin ng napakatagal. Balak kong sabihin sa iyo, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi kita sinisisi. Pakiramdam ko lang na parang panaginip ang lahat. Akala ko pulubi ka, tapos naging ang hari ng lunas. Kung gayon, handa ka bang na bumalik kasama ko sa lambak ng hari ng lunas at maging asawa ng hari ng lunas? Oo, sasama ako. Hanggang sa dulo ng mundo, sasama ako sa'yo.